Ito mga kapatid ay may kaugnayan doon sa tinatawag na larawang inanyuan o mga Diyos-Diyosan. Bahagya na talakay natin nung nakaraan, nung Sabado, nung i-share ko sa inyo yung tungkol doon sa Ten Commandments. Kung paano pinalitan yung una at yung pangalawang utos nung nakagis na natin. Ngayon sana yung mga naniniwala sa mga imahen, sa mga larawang inanyuan, kung tawagin ng Biblia yung mga imahen niya, yung mga larawang inanyuan Dahil yun ang naagis na natin mga Pilipino na dala-dala ng mga Kastila sa atin. At tinanggap natin yun ng walang pagsusuri, basta naagis na lang natin. Pero kung susuriin natin ang Biblia, maraming pagtuturo at kukuha lang tayo ng ilan sa mga talata ng Biblia na nagtuturo ng laban. Laban, no? Laban sa mga sumasamba sa mga larawang inanyuan o kung tawagin natin ay imahen. Dito mga kapatid ay makikita ngayon sa atin kung gaano tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Kung ano ang uunahin natin, yung tradisyon na naagis na natin o yung salita ng Diyos. Dito madalas nasusukat ang isang tao kung talagang naniniwala siya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Yung mga hindi naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, kapag ito na ang tinatalakay, ay nasasaktan sila at ayaw nang makinig pagkatapos nito. At sana wala sa atin, wala sa inyo ang ganito. Sapagkat dito natin makikita yung pananampalataya natin kung talaga bang naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Unang-una, hindi naman natin tatalakayin yung pagiging miyembro ng sekta, palagi kong binabanggit yun. Kasi maraming nagtuturo na nagsasabi, sila lamang ang maliligtas, kinakailangan umanib daw tayo sa kanila para maligtas. Wala po kaming ganong katuruan. At wala pong ganong katuruan ang Biblia. At sinishare lang namin mga kapatid, lalo na sa mga panauhin namin, yung kung ano talaga yung diretso tinuturo ng Biblia at naway huwag tayong masaktan kung maging kontra man to sa ating paniniwala. Kasi ito'y pinaniniwalaan natin na salita ng Diyos. O pag-aralan natin yung tungkol sa mga larawang inanyuan o yung mga Diyos-Diyusan. Ang tawag natin dyan, yung mga imahen, mga rebulto na ninunguran sa pagtuturo ng Biblia sa unang slide natin sa Isaiah 42:8. Tingnan ninyo mga kapatid. Ano ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa mga larawang inanyuan o mga Diyos-Diyusan? Maraming pagtuturo tungkol dyan. Kukuha lang tayo ng ilan. Una, dito makita natin, ang sabi niyan, ako ang Panginoon. Yun ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyuan. Maliwanag naman, At sabi ng Panginoon Diyos, hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian, pati yung kanyang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Yan yung mga Diyos-Diyusan. Yan yung mga imahen na niluluhuran ng tao. Sa mga tuwid dyan, makikita natin na hindi natin po pwedeng luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon Diyos na gagamit tayo ng larawang inanyuan o ng mga imahen. Ayaw din ng Diyos na pupurihin natin siya. Gamit-gamit natin yung mga larawang inanyuan na ipatutungkol natin sa Kanya. So, maliwanag dyan, At yung susunod, dito sa Jeremias 51:17, ang sabi pa rito, sa Jeremias, next slide, 51:17. Bawat tao ay hangal at walang kaalaman. Bawat panday ginto. Yung panday ginto, yan yung mga gumagawa ng mga larawang inanyuan, di ba, yung mga panday, ay inilagay sa kahihiyan ng kanyang mga larawang, ng kanyang mga Diyos-Diyusan, sapagkat ang kanyang mga rebulto ay kasinungalingan at walang hininga sa mga yon. Yan ang mga masasakit na salita dyan. Sabi rin, sapagkat ang kanyang mga rebulto ay kasinungalingan. Yun ang mapait na katotohanan kung tayo naniniwala na yung mga rebulto merong bisa pa yan na tayo gagamit yan. Sabi niya, kasinungalingan, walang hininga sa mga yon, wala namang buhay. Yung mga rebulto, yung sumunod, yung kasunod lang yan na verse 18, ang mga yon ay walang kabuluhan, isang gawa ng pandaraya,
sa panahon ng kanilang kaparusahan ay malilipol sila. O diyan nakikita natin nagagalit ang Diyos. Dahil may salita pa rin na sa panahon ng kanilang kaparusahan ay malilipol sila. Sino? Yung mga gumagawa ng mga larawang irenyuhan tsaka yung mga naniniwala dyan. At ang sabi rito, walang kabuluhan. Isang gawa ng pandaraya. Nadadaya lang ang tao kapag naniniwala sa mga larawang irenyuhan. At yan sa matandang tipan. Sa bagong tipan, makikita natin sa kasaysayan ng bagong tipan, makikita natin dito sa Acts, no, sa mga gawa 19:26, ang sabi rito, ang punto rito hindi mga Diyos ang mga ginawa ng mga kamay. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo yung laman ng talata. Ito'y salita ng ito mga kapatid, ng eksyenang ito, nagpupulong yung mga tao doon sa Efeso. Isang lugar yan doon sa Middle East. Efeso, particular doon sa bandang Turkey ngayon yan. No? Nagpupulong sila dahil pinagpupulungan nila yung mga pinagagawa ni Apostol Pablo na siya nangangaral sa iba't ibang lugar doon sa kanilang lugar at marami siya naakit. Ano ba ang ipinangangaral ni Pablo? Dito mababakas natin. Sabi rito, inyo ring nakikita at naririnig na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asia, na ang Pablong ito, si Apostol Pablo tinutukoy dyan, na ang Pablong ito ay nakaakit at naglayo ng napakaraming tao na sinasabing hindi mga Diyos ang ginagawa ng mga kamay. Kasi mga kapatid, lalo na nung panahon na yon, yung area na yan, sa Asia Minor yan, yung Asia na tinutukoy dyan sa Asia Minor, yan yung Turkey nga ngayon, sa panahon natin ngayon. Lalo na nung unang panahon, nagkalat ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan dyan. Kaya ang pangangaral ng Apostol Pablo, talagang nangaakit siya, naglalayo siya ng napakaraming tao. Tapos, ang pangangaral niya, pinaliliwanag niya sa mga tao na hindi mga Diyos ang ginawa ng mga kamay. Ang tinutukoy dyan yung mga larawang irenyuhan. Ibig sabihin, hindi nila dapat luhuran yan. Hindi nila dapat dalanginan yan. Hindi dapat sampahin. So yun, nakita natin mga kapatid. At may sulat pa si Apostol Pablo. Ito, masakit din to. Masakit kasi, nababanggit ko yung salitang masakit para hindi na kayo masaktan. Para alam nyo na masakit na yung babasahin natin. Kasi kung naniniwala tayo, kung tayo naniniwala at lumuluhod sa mga larawang irenyuhan, masasaktan ka. Ito, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10:18. Sulat din ni Pablo to. At sabi nito, tingnan ninyo ang bayang Israel. Hindi ba't ang kumakain ng mga handog ay kabahagi sa dambana? Yan yun sa Old Testament. Wala pang Diyos-Diyusan yan. Dahil wala naman Diyos-Diyusan o larawang inanyoan ng mga Israel. Pinapaliwanag lang niya, pag kumain ng mga handog, may mga handog kasi sila ron, alay ng pagkain doon sa kanilang templo noong araw, kapag lahat ng kumakain doon, nagiging part ng dambana. O tuloy natin. Ito ang mga pagtatanong ni Pablo sa 19. Ano kung gayon ang aking sinasabi? Na ang handog sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? At tinutukoy niya yung mga larawang inanyuan. Yan ang isang termino ng Biblia kapag tinutukoy yung mga larawang inanyuan, yung mga rebulto, mga imahen, Diyos-Diyusan kung tawagin. At nagtatanong siya, may kabuluhan ba yan? Yung mga Diyos-Diyusan ba, pati yung mga handog sa kanila, may kabuluhan? Ano sagot niya sa susunod na talata? Ang sagot niya sa tanong niya, hindi. Ibig sabihin, walang kabuluhan talaga yan. Hindi. Sinasabi ko na, ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. O kapag naghahandog doon sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyusan, ang akala ng mga tao, siyempre, hindi naman nila alam na demonyo ang kanilang minahandogan. Pero yan ang masakit na katotohanan na sinasabi ni Pablo, na kahit hindi nila intensyon na maghandog sa mga demonyo, lumalabas inihahandog nila ang kanilang mga bagay na inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, maging sa reliyong Kristiyano, nakakita na ba kayo ng mga rebulto na hinahandugan ng mga prutas, ng mga tsokolate, ng mga makakain?
hindi lang yung mga Chinese ang gumagawa niyan sa kanilang mga rebulto na Buddha, kundi pati yung mga nagsasabing Kristiyano, sapagkat nakakasaksi tayo niyan, na yung halimbawa, yung rebulto ni ganito, ni Santo Niño halimbawa, hahandugan ng mga pambatang handog, tsokolate, candy, etc. Di ba? Pag-ahandog yan eh. Ngayon yung mga tao, hindi naman nila iniisip na sila'y naghahandog sa mga demonyo. Wala naman sa isip nila. Alam nila, naglilingkod sila sa Diyos. Masakit, di ba? Nawari bagang tinutuligsa natin yung reliyong ganon. Hindi tayo nanunuligsa. Sinasabi lang natin yung sinasabi ng Biblia na yung mga pagano, hindi, yung salitang pagano, yung mga sumasamba sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, hindi naman tatanggapin ng mga kababayan natin na nagsasabing Kristiyano na sila yung mga pagano. Pero yung kanilang practices, pagan practices, sapagkat sila yung naghahandog sa mga rebulto. Dumadalangin sila ron, lumuluhod sila sa harapan ng mga rebulto, bagay na ayaw ng Diyos. So yun mga kapatid, nakita natin ng maraming talata tayo pwedeng gamitin. Ilan lang yan sa napakaraming talata sa Biblia tungkol sa description ng Biblia tungkol sa larawang inanyuan. So nakita natin na sa pagtuturo ng banal na kasulatan, una, ayaw ng Diyos. Yung unang talatang binasa natin, ayaw ng Diyos. Naluluwalatiin natin siya, sasambahin natin siya, pupurihin natin siya na tayo gagamit ng mga larawang inanyuan. At ang sabi, sa mga nabasa natin, yan ay walang kamuluhan. Yung rebulto ay kasinungalingan, gawa ng pandaraya, yung kanina sa Jeremias. At yan naman, sinasabi ni Apostol Pablo, yung paghahandog dyan, para ka naghahandog sa mga demonyo. At ayaw natin nun. Sino ba ang tao na may gusto ng gano'n? At kapag yan, sinabi mo dun sa mga naghahandog, sa mga lubuluhod, sa mga larawang inanyuan, masasaktan talaga sila. Kaya ito nga mga kapatid, isa rin sa mga hamon, challenge sa inyo, lalo na sa mga beginner na galing sa ganyan tradisyon. Challenge yan. Maniniwala ka ba sa sinasabi ng Biblia na ating binabasa? O patuloy tayong gagawa nung naanggis na natin na alam na nating mali? So, yun po mga kapatid. Ito pa, paano pa ipinagbabawal yan? Yung mga susunod na talata natin na ating babasahin direktang ipinagbabawal yan. Unang-una sa Ten Commandments, na hindi ito naanggis na natin Ten Commandments, sapagkat pinalitan nila yung Ten Commandments. Yung naanggis na natin reliyon, pinalitan nila yung una at yung ikalawang utos. O punta tayo dito sa Exodo. Nabasa ko na nakaraan to, pero para ma-refresh. Sa Exodo 20 verse 3. Ang sabi rito, yan, paano pagbabawal sa mga tao, sa mga larawang inanyuan ng mga Diyos-Diyusan. Ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ayaw ng Diyos. Yan ang first commandment. Huwag magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ayaw ng Diyos na luluhod pa tayo, sasamba pa tayo sa mga Diyos-Diyusan o sa ibang mga Diyos. At sabi rito sa sumunod na talata, ito yung second commandment. Huwag kang gagawa para sa iyo o para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis, ng anumang nasa langit sa taas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sumunod na talata, verse 5. No? Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoong Diyos ay Diyos na mapanimuguin na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin. Alam na natin yan. Na-share natin nakaraan yan. At kitang-kita naman, mga kapatid, nagagalit ang Diyos. Naninibugo ang Diyos. Sabi dyan, sapagkat akong Panginoong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Lumilitaw kapag ang tao ay naglilingkod sa ibang mga Diyos at sa mga larawang inanyuan ay naninibugho ang Diyos at siya magpaparusa. So yan ang mga babala. Yan yung mga pagbabawal. Ano pa, sa unang Korinto 10:14. Ang sabi pa rito, ni Apostol Pablo naman, sa next slide, sabi rito, kaya mga binamahal, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan, sa Bagong Tipan. Kanina, sa Old Testament, sa Bagong Tipan, sa panahon natin, tagus-tagusan yung pag-uutos, pagbabawal na huwag tayong sasamba. Lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. At ito pa sa Acts
17:29 sa Bagong Tipan din. Ito yung salita rin ni Apostol Pablo. At sabi, yabang tayo supling ng Diyos. O, di ba sinasabi ng mga tao, tayo yung mga anak ng Diyos? O sige, o yabang tayo supling ng Diyos. O yabang anak tayo ng Diyos. Hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. So hindi natin dapat isipin yung ganun. Huwag tayong gagawa ng mga larawang inanyuan. O ngayon, sa susunod na bahagi ng ating aralin, mga kapatid, ano ba ang nagiging kasalanan natin? Okay, nilabag natin. Nilabag natin ang patuloy tayong sumasamba sa rebulto, lumuluhod, dumadalangin. Ano ba man nagiging kasalanan ng tao sa pagkakaroon ng larawang inanyuan? Ito, sa unang hari, makikita nyo dyan, ito ang bigat ng kasalanan nagagawa natin. At sabi dyan, ngunit ikaw ay gumawa ng kasamaang higit kaysa lahat ng nauna sa iyo. Ikaw ay humayo. Ito yung kasamaang ginawa niya. Ikaw ay humayo at gumawa para sa sarili mo ng mga ibang Diyos at mga larawang hinulma upang galitin at inihagis mo ko sa iyong likuran. Ano ang nagiging kasalanan? Kaya nagagalit ang Diyos. Sabi rito, yung huling parerala, sabi, upang galitin at inihagis mo ko sa iyong likuran. Sa mga tuwid, kapag tayo ay gumawa at tayo sumamba sa ibang mga Diyos, ginagalit natin ang Diyos at parang inihagis natin siya sa ating likuran. Ano yung ibig sabihin nyo, inahagis sa likuran ng Diyos? Parang binabaliwala natin ang Diyos. O diyan ka na lang sa likod, Diyos. Parang ganun, no? Parang ganun ang ipinapakita dyan. Ano pa nagagawa? Ano pang nagagawa natin kasalanan kapag tayo sumasamba sa mga larawang inanyuan? Punta naman ulit tayo. Old Testament yan. Punta ulit tayo sa New Testament. Sa Roma 1:21. Ito, pakinggan ninyo mabuti. No? At sabi nito, maraming pangangatwiran ng tao. Hindi matapos-tapos ang pangangatwiran. Sasabihin, hindi naman namin sinasamba yan eh. Hindi ka sinasamba, niluluhuran, dinadalanginan, pinasasalamatan pa. Hindi ba pagsamba yan? At sabi rito, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. At sabi dyan, no, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran ng tao, at ang mga puso nila na walang katuturan ay nagdilim. Ano bang gusto palabasin ni Pablo dyan? Sa verse 22, sabi, sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal. O, akala, alam na nila yung ganon, inaangkin nilang marunong, naging hangal sila. Bakit ba? Tuloy natin sa susunod na talata. May kaugnayan yan sa pinag-uusapan natin. Ito, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang. O ganun daw ang nangyari. Kaya sabi ni Pablo kanina, nagmamarunong sila, naging mga mangmang sila, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Saan nila ipinagpalit? Sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira. Ito totoo yan, di ba? Mga ibon, doon sa ibang reliyon, sumasamba pati sa mga hayop eh. Mga larawan, mga rebulto ng mga hayop. Doon sa ibang mga Kristiyano naman, ang kanilang niluluhuran na ayaw nilang tanggapin ang pagsamba, pero lumuluhod sila ron, mga imahe naman ng mga tao. Di ba? At sa verse 24, ang sabi, kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Kalipan natin, sumunod pa talata dyan. Doktong-doktong lang ito sa verse 25. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakilanman. O gano'n na nangyari sa tao. Yung larawang inanyuan, nilalang lang yan eh. Minsan,
Minsan hindi nga lang yung larawan, pati yung sinasabi nila may-ari ng larawang yun niluluhuran nila Kaya nangyari dito mga kapatid, at sabi diyan, pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos. Imbis na sa lumalang sila sa mamba, ang sinamba nila ay yung mga nilalang ng Diyos. Yung lumalang, yan yung Diyos na dapat sambahin. Kaya mga kapatid, kahit anong nilalang, tao, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, o hayop, bawal sambahin yan. Punong kahoy, araw, mga bituin, bawal sambahin yan. Sabi nga rito sa Deuteronomio 4:15, ito sabi rito, kaya't ingatan ninyo mabuti ang inyong sarili, yabang wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Alam niyo yung tinutukoy dyan? Si Moises yung nagsasalita dyan. Kausap niya ang Israel. Ang tinutukoy dyan na wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb. Yung Horeb yan yung sa Mount Sinai. Nagsalita ang Diyos dyan, ibinigay yung 10 Commandments sa kanila. Siguro alam niyo. Kahit hindi kayo masyado nagbabasa ng Biblia, kung napanood niyo yung pelikula na 10 Commandments, yun yung tinutukoy dyan. Ibinigay ng Diyos yung 10 Commandments kay Moises. Nung magsalita daw ang Panginoon doon, at sabi daw, ingatan ninyo mabuti ang inyong sarili. Wala kayong nakitang anumang anyo. Walang anyo na nakita. Hindi nila nakita ang itsura ng Diyos. Walang picture. Walang anyo. Tuloy natin, bakit ba kaya nasalita ni Moises? Sa sumunod na talata, sa verse 16. At sabi diyan, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inanyuhan, nakawangis ng alimang larawan na katulad ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa at anumang ibon may pakpak na lumilipad sa ipapawid. Baka daw kayo'y magpakasama. Paano sila magiging magpapakasama? At kayo'y gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inanyuhan. Malinaw na isang pagpapakasama. Kapag tayo gumagawa ng larawang inanyuhan, sinabi niya na kahawig nung etc. Di ba? Bakit ba nagpapakasama? Yung magkaroon ka lang ba ng larawan, masama ba yun? Hindi masama yung magkaroon ka ng picture. Katulad yun, nakikita ko yung mga picture ninyo. Hindi ko naman kayo sinasamba. Di ba? Magkaroon ka ng picture ng asawa mo. Magkaroon ka ng rebulto ni Jollibee. No? Hindi masama yun. Magkaroon ka ng figurine. Hindi masama yun. Bakit ba nagiging masama? Tuloy natin ang basa sa sumunod na talata. 17 yan, no? Sa 18. Nakahawig na anumang bagay na gumagapang sa lupa at anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Baka itingin mo ang iyong mga mata sa langit at kung iyong makita ang araw, buwan, bituin at lahat ng hukbo, bituin ng sangkalangitan ay matukso ka. Ito yung kaya nagiging masama ito, ay matukso ka at iyong sambahin at paglingkuran sila na inilagay ng Panginoon ng Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa ilalim ng buong langit. Yun ang pagpapakasama ron Kapag umabot ka na sasambahin mo yung mga nabanggit yan. Kaya nakita nyo, no? Grabe. Alam nyo, napakaraming talata. Minsan, ginadar ko yan Hindi ko naman pe-present lahat sa inyo. Minsan, ginadar ko sa computer yan Mahigit 100 talata. Na makikita natin sa banal na kasulatan tungkol sa pagbabawal, sa pagluhod, sa mga rebulto, imahin, mga larawang inanyuhan. Kaya inuna ko to mga kapatid. Kasi nagba-Bible study tayo Baliwala yung Bible study natin kung sasamba pa rin tayo sa mga rebulto. Kasi hindi natin sinusunod yung kasimpleng-simpleng utos. Simpleng-simpleng utos lang mo yan. No? Matingnan pa natin dito mga kapatid. Yung mga larawang inanyuhan talagang tagapagturo ng kasinungalingan yan Nadadaya yung mga tao Konting-konti na lang to, no? Sa Habakuk 2:18. Ang sabi rito, no? Ang sabi, anong pakinabang sa Diyos-Diyusan pagkatapos na anyuhan ito ng gumawa niyon? Isang metal na larawan. Ito yun, na tagapagturo ng mga kasinungalingan. Pansinin niyo, no? Tagapagturo ng mga kasinungalingan. Sapagkat ang manggagawa ay nagtitiwala sa kanyang sarili
sariling nilalang kapag siya'y gumagawa ng mga piping Diyos-Diyosan. So yun mga kapatid, no? Mabigat, di ba? Tagapagturo ng kasinungalingan. Kaya yung mga tao, imbis na tanggapin ang salita ng Diyos, ayaw na ng Biblia. Sapagkat nahumaling na doon sa pagsamba sa mga larawang inanyuan. At kapag nababasa yung mga ganyang talata, nasasaktan sila. Parang bagang akala nila ay tinutuligsa sila. Hindi. Alam niyo mga kapatid, lalo na sa mga panauhin natin, ito'y bunga lang ng pag-ibig. Pag-ibig nung nag-invite sa inyo. Kaya kayo in-invite para ipakilala yung tunay na aral na nakasulat sa Biblia. Katulad yan, di ba? Kung hindi namin sasabihin yan, para tayong naglalaro lang sa ating Bible study, baka pag nananalangin tayo, iba-iba yung nasa isip natin. Baka ibang Diyos ang nasa isip nyo. Baka iba yung dinadalanginan ninyo. Dito talagang dinadalanginan natin ang Diyos. Tingnan pa natin mga kapatid, dito sa Isaiah 42:17. Yung mga nagtitiwala dun sa mga larawang inanyuan, sabi rito, sila'y mapapaurong at ganap na mapapahiya. Sila na sa mga larawang inanyuan ay nagtitiwala, na nagsasabi sa mga larawang hinulma, kayo'y aming mga Diyos. Baka mamaya pagdating ng paghuhukom, isipin natin, tingnan na yung mga kapatid, di ba may aral tungkol sa second coming ng ating Panginoon Kristo? Yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kahit anong sekta ng reliyong Kristiyano, naniniwala sa second coming ng Panginoon. Baka mamaya yung hinihintay mo sa second coming ni Christ, ay yung itsura ni Christ, ay yung nakikita natin sa mga larawang inanyuan. Ano ba itsura ng Panginoon? Doon sa sinasabi nila mga picture ni Jesus Christ. Baka inaasahan mo yung darating na Kristo, long hair, may bigote, may balbas. Paano kung hindi gano'n ang itsura? Wala namang picture ng araw Kaya talaga siguro sinadya ng Panginoon na huwag lang gano'n para wala nang sumamba. Sapagkat hindi na nga siya nagpakita doon sa panahon pa ni Moises, yung ama. At nung panahon ng Panginoon sa Kristo, wala pang mga pintor na nagpipinta ng mga larawan. So nakita nyo mga kapatid, no? Baka mapahiya tayo. Dahil nagtitiwala tayo doon sa mga larawang hinulma at inaakala natin, sasambahin natin, alam nyo yung pagsamba, yun tinuturing mo ng Diyos siya pag lumuhod ka rin. Kaya ako binabanggit palagi kasi nakadinig na ako ng mga pangangatwiran ng mga sumasamba dyan Sasabihin nila, hindi naman namin sinasamba yan. Hindi mo sinasamba yan, niluluhuran mo. Kinakausap mo. Rebulto kakausapin mo. At pinupuri mo ang Diyos sa pamamagitan lulud ka sa krus. Una-una, ang daming error mga kapatid. Maraming pagkakamali. Sa logic lang parang hindi papasa Halimbawa, yung Santo Niño. Alam niyo yung Santo Niño? Santo Niño. Ano ibig sabihin ng Niño? Yung Niño, salitang Kastila, nung itatranslate natin sa Tagalog, bata. Santo, banal, o banal na bata. Sino yung Santo Niño, mga kapatid? Sa kultura ng mga Pilipino. Si Santo Niño, siya yung batang Jesus. Yun ang totoo nun. At alam kong alam yan. Ngayon, tanungin natin, sa panahon ba natin ngayon, meron pa bang batang Jesus? Wala nang batang Jesus. Hindi na nag-i-exist ang batang Jesus. Sapagkat si Kristo, nung magpasimula siyang mangaral sa ayon sa Biblia, ay 30 anyos nung siya'y binyagan ni Juan Bautista. At doon siya nagsimula mangaral. At namatay siya sa krus, tinataya ng mga historian na nangaral si Kristo ng 3 taon, more or less. Hindi na aabot ng 4 na taon. Ibig sabihin, 33 anyos, 34 anyos, more or less, ang edad ni Kristo nung umakyat sa langit. Sa langit ay walang Santo Niño. Meron. Jesus nasa langit, hindi na bata.